Praise the Lord! Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Ang araw nito ay Saturday. Ngayon po natin gagawin ang ating pong live streaming sapagkat bukas ay aaten ako sa isang church dito po sa Life in Christ Family Church. Ikaw ba ay pagod na sa maraming problema? Ikaw ba ay pagod na sa dami ng responsibilidad? Ikaw ba ay pagod na sa mga taong sumisira sa iyong pagkatao? Ikaw ba ay pagod na sa makaramdaman na iyong naramdaman? Nais mo na bang sumuko? O nais mo magpatuloy? Dumarating ba sa punto ng iyong buhay na nais mo nang sumuko? Dumarating ba sa punto ng buhay mo na nais mong mamatay? Dahil sa dami ng problema, dahil sa dami ng responsibilidad, dahil sa mga discouragement, frustrations. Kapatid, ang ganong pag-iisip ay tila bagang ito'y normal lamang sa isang tao. Sapagkat marami din po mga great man of God sa Bible ay dumanas din po ng ganong kaisipan. Ang tawag po natin dito ay burnout. Sa dami na kanilang problema, responsibilidad, discouragement, frustrations, sila rin ay na-burnout at nais din silang sumuko at nais nilang mamatay. So bago ito ang ating tutunghayan ng salita ng Diyos ay binigyan ko ng topic na the biblical examples of burnout. Pero bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna po ay mawit ng isang awiting na pamagat, Di Ka Nagkulang. Hallelujah, Jesus. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y manangamba, basta ikaw ang kasama, panatagas. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging naan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kaya ika'y sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. May suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man.
Panginoon, dakila ka tapat sa langit ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nakunan. Biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa langit ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nakulang. Biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nakulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah. We worship you, Lord, we bless your holy name. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo, kami po'y tumutulog sa biyaya ng iyong trono at kinikilala namin ang iyong kapangyarihan. You are omnipresent, God. Ikaw po ay present sa aking kinalalagyan ngayon at ikaw rin ay present sa lahat ng mga taong nakikinig at nanonood ng live streaming nito. Panginoon, ang layunin ng gawain ito ay upang itaas ang iyong pangalan, ay upang ipahayag ang iyong mga salita, upang ito'y magbigay ng kalakasan sa mga anak mong nangihina, sa mga anak mong nag-discourage, sa mga anak mong nais ng sumuko. Nais mo silang encourage, nais mo silang palakasin sa pamamagitan ng mensahe mo sa oras nito. Dalain ko, O Diyos, ang iyong lingkod ay kasihan mo ng Santong Espiritu at pagkalooban ninyo ko ng katalinuhan, kaalaman, and fresh revelation to deliver your message. Sa lahat naman nakikinig, buksan mo kanilang puso at isipan upang kanilang maunawaan at maintindihan ang mensahe mo sa oras nito. Maraming salamat po sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. At ngayon, tutuhayan po natin ang salita ng Diyos. Tulad po ng sinabi ko kanina, ay binigyan ko ng pamagat ng ating pong pag-uusapan, the biblical examples of burnout. Amen.
So, nais ko pong basahin ang ating teksto ay nandito po sa 1 Kings chapter 19, verse 4. Ang sabi po ay, "But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a broom tree. And he prayed that he might die and said, 'It is enough. Now, Lord, take my life, for I am not better than my fathers.'" Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tulad po ng sinabi ko, ang topic natin is about biblical examples of burnout. Unang katanungan natin, what is burnout? Para maunawaan po natin ano bang ibig sabihin ng burnout. Burnout is when your passion for ministry or life fades because of exhaustion, frustration, or disappointment. So ito yung ibig sabihin ng burnout. Nawawala na po yung hilig mo, yung puso mo sa ministry, at ito'y unti-unting nawawala na dahil sa sobrang pagod, dami ng disappointments, discouragement, frustrations, at ikaw ay nais mo lang sumuko. Burnout is not just a modern problem, it's a spiritual, emotional, and physical exhaustion that even God's servant in the Bible experienced. Amen. Kasi din niya po. Experience. Amen. Many faithful men and women of God became weary in their service. They loved God deeply, yet they reached points of despair, frustration, and hopelessness. Ito po yung karaniwang nangyayari ngayon. Dahil po, ang month na ito is a month of pastor's appreciation. Marami nagsasabi na may mga pastors gusto nang mag-quit. May mga pastors na nanghihina spiritually. May mga pastors na bugbog sarado sa mga leaders, sa mga members. May mga pastor na puno-puno ng responsibilidad sa ministry. At ang masakit ay hindi man ina-appreciate yung kanyang ginagawa. Ang masakit ay yung mga leaders na kanyang pinili, tinulungan, tinrain, sila pa mismo ang nag-uusap-usap para tirain ng kanilang pastor. At itong mga bagay nito ay nagbibigay ng burnout sa pastor. Source ito, nais ko pong encourage sa mga pastors, even yung mga leaders ng church na nakakaranas ng ganito, even yung mga parents nakakaranas ng problema, frustration, disappointment sa kanilang mga anak, sa kanilang pamilya. Sa lahat ng mga nais nang sumuko at nais nang mamatay dahil po sa problemang ito, ay nais ko po kayong encourage sa magitan ng salita ng Diyos, sapagkat itong mensahe ito ay naranasan ko rin. Ako rin mismo ay dumadanas ng burnout. Ako po ay dumating sa puntong nanalangin ako sa Diyos na gusto ko nang mamatay, gusto ko nang sumuko. Kaya itong mensahe ito hindi naman para sa inyo, kundi ito'y para din sa akin. Na itong mensahe ito ay nagbibigay din ng encouragement sa akin upang hindi ako sumuko at magpatuloy ako sa paglilingkod ng Diyos sa pamamagitan ng live streaming nito. And eventually, loobin ng Diyos na meron po mga pamilya na nais po mabukas ang kanilang tahanan upang magdaos ng Bible study, pupunta ako and eventually makapag-church planting po ako. Sapagkat sa ngayon ay wala pa rin akong hawak na church at ang aking pinaka-ministry ngayon
Every Thursday, natuturo ako ng Bible School doon sa CBA Bible College. At ngayon ay ginagawa ko ang live streaming, binabahagi ko salita ng Diyos sa magitan ng live streaming sa Facebook at saka sa YouTube. Today, we will look at several biblical examples of burnout and what we can learn from them. So, isa-isahin po natin ang mga great man of God na dumanas ng burnout. Una, si Elijah, si Prophet Elijah. Elijah burned out from loneliness and exhaustion. Babasahin natin ang unang mga hari, 1 Kings chapter 19, verse 2 to 4. Ang sabi, kaya't nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. Natakot si Elias na mamatay. Kaya't umalis siya at nagpunta sa Beersheba sa lupain ng Huda kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos na maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako'y hirap na. Mabuti pang mamatay na ako. Si Prophet Elijah ay dumanas po ng burnout. Dumating sa punto na kanyang buhay ay nanalangin siya ng gusto na niyang mamatay. What is his condition? Ano ba yung kanyang kalagayan ngayon? Si Elijah, bago dumating yung kanyang burnout, bago siya na-burnout, siya ay naka-experience ng victory. Nakipag-showdown siya sa mga propeta ni Baal, sa mga propeta ni Jezebel, na kung sino man ang makapagpapatunay ng totoong Diyos. Gumawa sila ng mga altar at pinauna ni Elijah ang mga propeta ni Baal at tinawag nila kanilang Diyos. Na kung sino man ang mapapaba ng apoy mula sa langit, siya mapapatunay na siya tunay na Diyos. Maghapon nagsisigaw ang mga propeta ni Baal at ni Jezebel, walang apoy na bumaba. At nung dumating na yung oras ni Elijah, naglagay siya nagpatong-patong siya ng 12 bato at inilagay niya doon ang isang handog niyang tupa. At ang ginawa niya, inutusan niya pa yung mga utusan, buhusan ng 7 beses na tubig sa paligid. At maya-maya siya tumawag kay Yahweh. At wala mang hindi man umabot ng 5 minuto, 10 minuto sa kanyang pagtawag kay Yahweh, ay bumaba ang apoy mula sa langit at tinupok yung handog ni Elijah. So sa madaling salita, si Elijah ay nakaranas ng tagumpay sa kanyang gawain, sa kanyang ministry. Subalit bigla na lang nagbago yung kanyang sitwasyon. At nagpadala ng mensahe si Jezebel sa kanya, nang sabi ni Jezebel sa kanyang sinabi sa niya, kaya nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganitong ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. At natakot si Elias na mamatay. At kaya sumalis siya at nagpunta sa Beersheba, sa lupain ng mga Huda, kasama ng kanyang utusan, iniwan niya roon ng kanyang utusan, mag-isa pumunta sa Iran. Pagkatapos maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pang mamatay na ako. Kapatid, marahil ikaw ay tulad din ni Elijah.
naging matagumpay ka rin sa ministry. Ginamit ka ng Diyos ng mightily. Lumago ang iyong gawain. Ako rin po personally, ginamit ako ng Diyos ng mightily. Ginamit ako ng Diyos upang ma-establish ko ang isang nangingialong organisasyon. Ginamit ako ng Diyos upang ma-establish ko ang isang Bible school. Nagsimula sa wala, inumpisahan ko, at sa loob ng 3 taon na-establish ito. Ginamit ako ng Diyos upang mula sa 4 na katao at sa loob ng 3 taon, dumami ang miyembro ng church na aking pioneer. Subalit sa kabila na maraming ginawa kong yun na ginamit ako ni Lord, tulad ni Elijah, ay dumating po sa akin ang mensahe, bigla na lang akong i-disconnect sa lahat ng aking ministry at dumating po yung depression, anxiety, stress, at nanalangin din ako na tulad ni Elijah na ang sabi ko, Panginoon, kunin mo na ang buhay ko. Hindi lamang 1, 2, 3 beses kong pinanalangin ito sa Diyos. Nagkaroon pa ng maling impression yung mga nakakarinig at nakakalam ng aking panalangin nito na akala nila magpapakamatay na ako. Kapatid, hindi masama na sabihin mo sa Diyos laman ng puso mo, naramdaman mo. Gagawin ng Diyos, kung kailangan mo ka na kunin ng Diyos, kukunin ka na niya. Kung hindi pa kailangan kunin ng Diyos, gagamitin ka pa rin niya dito sa mundo nito. Tulad ni Elijah. Walang ibang magawa kundi ang magmukmok. Wala siya magawa kundi umupo sa lalim ng puno. Siya burn out si Prophet Elijah. Marahil ikaw kapatid ay burn out ka rin. Nais kong ipakita sa iyo yung burnout symptoms ni Elijah. Elijah sat under a jumper tree and said, "It is enough. Now, O Lord, take away my life." Ito yung unang sign na ikaw ay merong burnout. Pangalawang sign, he was physically drained, emotionally empty, and spiritually discouraged. Ganyan ka rin ba, kapatid? At ang pangatlong symptoms ng burnout, desire to quit. Nais mo nang mag-quit. Gusto mo nang sumuko. Parang ayaw mo na. At ang pang-apat, feeling worthless or alone. Pakiramdam mo, hindi ka na effective. Pakiramdam mo, nag-iisa ka. At ang pang-5, loss of motivation to continue God's work. Wala na nagmamotivate sa iyo. To be honest, mga kapatid, ito mga symptoms na ito ay naranasan ko. At naranasan ko hanggang ngayon. Pakiramdam ko ay hindi na ako effective sa ministry. Pakiramdam ko nag-iisa ako. Wala akong fellowship. Walang nag-motivate sa akin. Walang nag-encourage sa akin. Parang ayaw ko nang ituloy ang ministry nito. Parang ayaw ko na magturo. Subalit iba yung sinisgaw ng aking puso. Nais pa ko pa rin paglingkuran ang Diyos sapagkat matindi ang ginawa ng Diyos sa akin. Isang tao makasalanan, binago, isang tao walang direksyon, binigyan ng direksyon, isang tao walang kaligtasan, niligtas ako ng Diyos, minahal ako ng Diyos. At ang puso ko, ang sabi ng puso ko, habang ako'y nabubuhay, ay paglilingkuran ko ang aking Diyos. Nakita ng Diyos ang sitwasyon ni Prophet Elijah. Narinig ng Diyos ang panalangin ni Elijah. At ang Diyos ay gumawa ng remedy o solusyon sa problema, sitwasyon ni Prophet Elijah. Number 1, God gave him rest and nourishment. Pinapahinga niya
si Prophet Elijah. Huwag ka munang gagawa ng mga bagay, inayaan niyang matulog siya at nagpadala ng anghel ng Diyos upang magdala ng pagkain at inumin para kay Elijah. Si Elijah, ginigising ng anghel si Elijah para kumain at uminom. At pagkatapos matulog, maya-maya naman, gigisingin siya ng anghel ng Diyos, pakakainin, patutulog. So nandun ang ginawa ng Diyos, pinahinga siya at pinakain muna siya. Pangalawang remedy na ginawa ng Diyos kay Prophet Elijah, God spoke gently, not through the wind or fire, but in a still an audible voice, a small voice. Nag-usap pa rin ang Diyos kay Prophet Elijah. Sa kabila ng kanyang frustrations, sa kabila ng burnout na kanyang naranasan, nag-usap pa rin ang Diyos kaya narinig pa rin ni Elijah ang boses ng Diyos. Pangatlo, God reminded him of purpose and companions. Yet, I have reserved 7,000, sabi ng Lord. So, ang Panginoon ay pinaalala din niya kay Elijah yung purpose, yung compassion sa kanya. So, marahil tulad ka ni Elijah, tulad ko, ay na-burn out o na-burn out ngayon. At eto ngayon ang solution, remedy na binibigay ng Diyos sa atin. God wants us to rest. God still spoke to us. Nag-uusap pa rin ng Diyos sa atin. Let us open our spiritual mind, our spiritual ears. Continue to pray, continue to communicate with God. Tell everything to God. Kung ano man ang naramdaman mo sa iyong puso, anong sakit, kung gusto mong sumigaw, gusto mong sabihin, ano man gusto mong sabihin, just tell it all to God. Ayan mong ilabas mo ang sama mong loob. And then, just open your mind and heart. Ilalagay ng Diyos yung purpose. Bakit nangyari yan? Sometimes we just need to rest, repress, and listen to God's gentle voice. Amen. Amen. So, ito po yung unang biblical example natin, si Prophet Elijah. Pangalawang titignan natin, biblical example of burnout, si Moses. Moses burned out from overload and responsibility. Ang sabi ng mga Bilang, Kapitulo 11, talatang 10 hanggang 15, narinig ni Moses ang reklamo ng lahat ng sambahayan na nakatayo sa pintuan ng kanilang tolda. Nagalit ng labis si Yahweh. Kaya't nanlumo si Moses. Tinanong ni Moses kay Yahweh, bakit ninyo ako ginaganito? Anong ikinagagalit ninyo sa akin? Bakit ninyo ako binigyan ng ganitong kabigat na pasanin? Ako ba ay nagsilang sa kanila? Aalagaan ko ba sila tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak? Hanggang makarating kami sa lupa'y pinangako ninyo sa aming mga ninuno? Ayaw nila akong tigilan sa kahingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganitong karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaan mag-isa. Napakabigat na pasanin ito para sa akin. Kung ganito rin lamang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa'y mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal. So nakita po natin ngayon, si Moses ay nakaranas ng burnout. At dumating din sa punto ng kanyang buhay na nalangin din siya tulad ng panalangin ni Prophet Elijah na sabi niya, mabuti pa'y mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal. Ano ba ang dahilan ng pagka-burnout ni Moses? Dahil overload and marami siyang responsibilidad na kanyang gawain. His condition. Moses felt overwhelmed by the burden of leading Israel.
tulad din ni Prophet Elijah, bago dumating ang burnout kay Moses, nakaranas din ng tagumpay si Moses. Nailabas niya ang mga Israelita mula sa Egypto. Nakapag-travel sila ng malayo. Maraming himala ang nagawa sa magitan ni Moses. Nagtagumpay siya. Subalit dumating yung punto na itong mga tao, sila'y nagsisigaw, umihingi ng karne, umihingi ng tubig, ang daming demand kay Moses. Maraming reklamo binibigay kay Moses. At si Moses ay pagod na siya. Hirap na siya. Dumating sa punto sa kanyang, sabi niya sa kanyang sinabi, narinig ni Moses, nagrereklamo lahat ng sambahayan na nakatayo sa pinto ng kanilang tolda. Nagalit ng labis Yahweh, kaya nanlumo si Moses. Tinanong ni Moses kay Yahweh, bakit di ako ginaganito? Tignan po ninyo. Ang sinasabi ni Moses sa Diyos, bakit ninyo ako ginaganito? Anong kinagagalit ninyo sa akin? Bakit ninyo ako binigyan ng ganitong kabigat na paasanin? Ano ba ko ba nagsilang sa kanila? Alaga ko ba sila na tulad ng pag-alaga ng ina sa kanyang anak? Hanggang makakarating kami sa lupa'y pinangako ninyo sa aming mga ninuno, ayaw nila akong tigilan sa kahingi ng karne. Tignan nyo. Ultimong pagkain ng mga Israelita, inihingi kay Moses, una tubig, ngayong karne. Pinadala sila ng Panginoon pagkain. Saan nakukuha ng karne para sa ganitong karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaan mag-isa. Napakabigat ng pasan ito para sa akin, ang sabi ni Moses. Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pang mamatay na ako. Ngayon din, kaysa maghirap ng matagal. Tingnan po ninyo yung pag-iyak ni Moses. Marahil tulad din tayo ni Moses. Napakarami nating responsibilidad. Yung mga members natin, mga leaders natin, inahanapan ka ng butas para tirahin ka. Napakarami ng demand. Para kang isang tatay, napakaraming anak. Iba't ibang pag-uugali nila. Aalagaan mo sila. Tapos meron ka lang isang pagkakamali. Pag-uusapan ka ng mga leaders, ng mga members mo kung paano ka tirahin bilang pastor. Mga kapatid, hindi perfecto mga pastor. Nagkakamali din sila. Meron din silang kahinaan. Pero tandaan mo, tinawag sila ng Diyos na mga pastor na yan, at kung ikaw ay isang leader ng church, ikaw ay member ng church, wala kang karapatan para pagsabihan mo na masama yung pastor. Wala kang karapatan para sabihin mo na hindi ka dapat naging pastor sa pastor mo. Ang sakit. Ibinigay ng pastor kanyang oras. Binigay ng pastor ang lakas niya sa ministry na pinagkatiwala ng Diyos sa kanya. Ang daming paasanin. Yan po ang naranasan ko. Ang dami kong paasanin. Could you imagine that time? I am the president of one organization. I am the director of Bible school. Professor ako. Nagtuturo ko ng 11 subject. Meron akong pioneering church. At meron pa akong pamilya. Meron akong 2 special child na alagaan. Pagkatapos itong mga leaders ito, nahanapan ako ng aking kahinaan upang pag-usapan ako paano ako tanggalin sa ministry. Pagkatapos yung isang leader, isang founder namin, gagawin sa sulat, bigla kang disconnect sa lahat ng ministry mo. Kung kayo po ang pupunta sa aking kalagayan, hindi ba kayo ma-burn out? Tulad ni Moses, tulad ni Elijah, ma-burn out ka rin. Kahit ikaw ay nananalangin, kahit ikaw ay naglilingkod, kahit ikaw ay nagbabasa ng Biblia, kahit ikaw ay nag-worship, kapag sa dami ng mga
responsibilidad, sa dami ng problema, sa dami ng mga taong gusto kong ibagsak, mababurn out ka rin. Hindi tayo Superman. Mga pastor, hindi tayo Superman. Tayo po mga pastor ay naghahanap tayo ng pagmamahal ng mga members, ng mga kapwa leaders natin. Sila ang dahilan kung bakit tayo na-burn out. Dumating din sa punto ng buhay ni Moses, gusto na niya mamatay. Gusto niya mag-quit. Ano bang sanhi nito? Una, si Moses, so much responsibility, trying to handle everything himself. Pangalawa, people's constant complaints and lack of gratitude. Hindi sila puro reklamo, hindi marunong magpasalamat. Marami tayong mga members, mga leaders sa church, puro reklamo, walang pasalamat sa pastor. Unrealistic expectation, trying to solve every problem. Lahat ng mga problema nila, gusto ni Moses, bigyan ng katugunan. Kung gusto nila tubig, bibigyan ng tubig. Kung kailangan ng karne, kailangan maghanap ng karne. Subalit sa dami ng mga tao nito, dumating sa punto, hindi alam ni Moses kung paano bibigyan ng solusyon ang kanilang mga problema. At dahil dyan, siya ay na-burnout. Anong sintomas ng burnout ni Moses? Emotional overload. Overburden. Loss of joy. Isolation. Hopelessness. Irritation. Doubt in calling. Meron ka rin bang ganyang symptoms? Bilang pastor? Bilang lingkod ng Diyos? Kapatid, meron pong remedy ang Diyos. Ito po yung God's remedy para kay Moses. God appointed 70 elders to share the burden. Si Moses po ay binigyan ng wisdom ni Lord. At yung kanyang father-in-law na nag-usap sa kanya, ba't hindi ka pumili ng mga tao para mag-handle sa mga tig-100, 50, 30, 20, 10, at yung mga hindi nila kayang isolve, yun na lang ibigay sa iyo. So, ang solusyon binigay ng Diyos para hindi ma-overload, binigyan ng 70 elders to share the burden. Kay Moses, meron na naging katuwang si Moses. Number 2, God reminded Moses that leadership is teamwork, not a one-man job. Yun ang ginawa ng Diyos kay Moses. Diniligate niya ang trabaho. Diniligate ang trabaho. Kaya, tayo mga pastor, i-delegate natin yung trabaho. Ako po, diniligate ko yung trabaho. But the problem is, sila rin ay overwhelmed. Binabypass ko yung pastor. Gumagawa sila ng gawain na hindi alam ng pastor. Kailangan may teamwork sa loob ng church. Para hindi ma-burden, hindi po ma-overload yung pastor. We need teamwork. When we try to carry what only God can handle, burnout is inevitable. Learn to delegate and trust others. Ito po yung solusyon, kapatid pastor. Kung ikaw ay maraming gawain, delegate the ministry. Ibigay mo sa iba. Patiwala mo sila. Alam natin, ang burnout ay siguradong dumarating sa atin. Ibigay natin sa kanila. So, ito yung pangalawang example natin. Pangatlo, natin makikita na biblical example of burnout si Jonah. Jonah burned out from losing perspective. Ang sabi ng Jonah chapter 4 verse 1 to 9, ngunit dahil dito, nalungkot si Jonas at siya'y nagalit sapagkat hindi niya nagustuhan ang papatawad ng Diyos sa Ninive. Kaya siya nanalangin, O Yahweh, hindi ba bago pa ako magpunta rito ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo? At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagmahal.
hindi madaling magalit at wagas sa pag-ibig. Alam kong lagi kayong handang magpatawad. Mabuti pang mamatay na lang ako, Yahweh. Mas gusto ko pang mamatay kaysa mabuhay. Sumagot si Yahweh, anong kinagagalit mo, Jonas? Pagkasabi nito, lumakad si Jonas papunta sa sinangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at do'y hintay kung ano ang mangyari sa lungsod. Pinatubo ng Diyos na si Yahweh sa may tabi ni Jonas ang isang malaking halaman at nagbibigay ng lilim sa kanya. Labis naman ito ikinaganap ni Jonas. Ngunit kinabukasan, ang halaman ay pinasira ng Diyos sa isang uod at ito'y natuyo. Sumikat na matindi ang araw at umihip ang nakakapasong hangin. Alos mahilos si Jonas sa tindi ng init. Kaya sinabi niya, mabuti pa mamatay na ako. Sinabi sa kanya ng Diyos, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, opo, nagagalit po ko, gusto kong mamatay. At tindi rin po ng burnout ni Jonas. Si Jonas ay tinawag ng Diyos. At merong utos sa kanya na pumunta siya sa Ninive at bibigyan ng pabala ang mga taga-Ninive. Ang pinasabi ng Diyos sa mga taga-Ninive, sa loob ng 40 araw, gugunawin ng Diyos ang Ninive. So, bago pa pumunta doon si Jonas sa Ninive, alam na niya ang mangyayari. Kasi kilala niya ang Diyos niya. Ang Diyos na ipinaglingkuran ay Diyos mamahabagin, Diyos na mapagmahal, mapagpatawad. Alam na niya mangyari. Kaya, ang ginawa ni Jonas na imbes pumunta doon sa Ninive, pumunta siya sa Tarsis. Pasalungat ang kanyang pinuntahan. Subalit, ang ginawa ng Diyos ay yung barko na sinakyan niya ay nagpadala ng malakas na bagyo ang Diyos at inapon si Jonas sa dagat at kinain siya ng malaking isda. 3 gabi, 3 araw siya sa loob ng isda at binalik siya ng Diyos sa Ninive at doon siya nangaral. At pagkatapos ginawa ni Jonas yung pinapagawa ng Diyos. Ano sinabi? Sumigaw siya sa mga tao sa Ninive. Sabi niya, mga tao, mga nandyan, mga paligid, gugunawin ng Diyos ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. At ang ginawa ng mga Ninive, sila nagsisi ng kasalanan, nag-ayuno, nagsuot ng mga sako, pati yung hari, pati mga hayop, ay nag-ayuno lahat. At dahil doon na bago ang pag-iisip ng Diyos, hindi na tinuloy ang paggunaw sa Ninive. At dahil dyan, na-burn out si Jonah. Anong kondisyon? Jonah became angry, frustrated, and depressed when God spared Nineveh. He said, it is better for me to die than to live. Ang nice kasi ni Jonah ay ituloy ng Diyos sa kanyang pinapasabi. Kasi alam ni Jonah kung gaano katindi na kasalanan ng mga taga-Ninive. Lalaki sa lalaki ay nagsisiping, babae sa babae nagsisiping, walang tigil na kasiyahan, hindi kinikilala ang Diyos, marapat lamang sila'y patayin. Subalit, ang biyaya ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, ng taos-pusong humingi ng tawad, nagpastig ang mga tao sa Ninive, pinatawad silang Diyos, hindi tinuloy ang paggunaw sa Ninive. At dahil dyan, nagalit si Jonah. Nainis. Na-disappoint siya na yung kanyang inaasahan ay hindi nangyari. Tayo rin po mga pastor, may pinapagawa sa atin ng Diyos. Pero yung pinapagawa ng Diyos hindi nangyayari, hindi natutupad, napupustrate tayo, nadidisappoint tayo. Yung bang mga taong sumira sa atin, yung mga taong
na gusto nila tayong ibagsak. Minsan pinahawakan natin ang salita ng Diyos. Nagsabi, do not revenge for I will avenge for you. Naghihintay tayo ng paghiganti ng Diyos. Nais natin na sila'y parusahan ng Diyos. Nais natin saktan sila ng Diyos. Pero kabaliktaran, hindi sila sinaktan ng Diyos. Nagtagumpay pa sila. At dahil dyan ay nadidisappoint, nagpupustrate tayo. At naghihintay tayo ng paghiganti ng Diyos. At sinasabi natin, gusto na natin mamatay. Maraming disappointment sa buhay natin bilang mga pastor. Kaya hindi po biro-biro ang maging pastor. Sana maunawahan ito ng mga members. Sana ito'y maunawahan ito ng mga leaders. Ang pastor hindi po biro-biro ang kanyang responsibilidad. Maraming discouragement, disappointment nangyari sa kanya. Ano ba yung symptoms? Ano ba yung cause? Anong sanhi? Bakit na-burn out si Jonas? Disappointment. God's plan did not match Jonas' expectation. Pangalawa, bitterness and pride. He cared about his comfort than God's mercy. Gusto niya yung kanyang ginagawa ay mangyari. Pero kabaliktaran. Kaya nananais siya. Gusto niya mamatay. Parang dumating sa akin. Ako po ay marami nagsasabi sa akin, Pastor, gagamitin ka pa ni Lord ng matindi. Iisa mensahe nila, gagamitin ka ni Lord ng matindi. I'm still waiting that message. And I believe meron po silang isang mensahe, ginagamit ng Diyos iba't ibang pastor, iba't ibang tao, na meron silang mensahe binibigay sa atin. God will continue to use you mightily, but until now, ako po'y nandito, naghihintay. It's already 9 months na po kung walang church na inahawakan. 9 months na po kung ganito. I'm still praying that God will take my life away. Pero may remedy ang Diyos sa atin. Meron siyang remedy. Anong remedy binigay niya kay Jonas? Ito yung God's remedy. God confronted Jonas' attitude and taught him compassion through the lesson of the withered plant. Kinomport siya ng Diyos, kinausap siya. Nung si Jonah ay pumunta sa isang ilang at naupo siya, at ang ginawa ng Diyos, binigyan siya ng halaman, masisilungan. Natuwa siya, nagalak siya. Nakita niya na nasa side niya ang Diyos. Subalit kinabukasan, pinakain ng Diyos yung halaman sa isang uod lang. At nalanta yung halaman at sumikat yung matinding init ang araw, hangin, alos mapaso at nahilo si Jonas. At dahil dyan, lalo siya nagalit. Tinanong siya, ikaw ay nagagalit? Opo, sabi niya. Sinabi talaga ni Jonah kung laman ang puso niya. Sinasabi sa Diyos. Kaya tayo po pwede natin sabihin ano ba naman ang puso natin at tayo kukompront ng Diyos. Itutuwid tayo ng Diyos. Didisiplinahin tayo ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Burnout often comes when we lose sight of God's purpose and focus on oneself instead of souls. Minsan dumating burnout sa atin, nakapokus na tayo sa ating sarili, sa ating sariling nakikita, sariling lakas, nakalimutan natin yung layunin ng Diyos. Let us focus kung yung mission binigay sa atin ng Diyos. Minsan napopokus tayo sa mga taong sinisiraan tayo. Napopokus tayo sa mga tao na didisconnect sa atin. Let us focus to the Lord and let us focus for the souls na kailangan ng kaligtasan. Gagamitin tayo pa rin ng Diyos sa mga kanon na kailangan ng kaligtasan. Kaya kapatid, marahil katulad tayo ni Jonas na dumanas ng burnout. Pang-apat, ito'y panghuli. Jeremiah, burnout from rejection and discouragement. Ang sabi ng sinabi ng Jeremias, chapter 20, verse 7 to 9. Yahweh, ako'y iyong hinikayat at naniwala naman ako. Higit kang malakas kaysa sa akin, kaya ikaw ay nagwagi. Pinagkatuwan ako ng lahat at maghapon nila akong pinagkatawanan.
tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkawasak, pinagtatawanan nila ako at hinahanap sapagkat ipinapahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin ko'y kung kalimutan ko na si Yahweh at hindi na ako magsasalita para sa kanyang pangalan, para naman akong apoy na naglalagablab sa aking kalooban, ang iyong mga salita, apoy na nakakulong sa aking mga buto. Sinikap kong tiisin ito, ngunit hindi ko na kayang pigilan pa. Si Jeremiah ay tinawag ng Diyos. Siya ay nasa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina. Tinawag na siya ng Diyos. Sa kanyang kabataan, murang edad, tinawag na siya ng Diyos para maging propeta, maging spokesman ng Diyos. Sasabihin niya sa mga Israelita kung ano mensahe ng Diyos. Subalit, kadalasan, ang mensahe binibigay ng Diyos kay Jeremiah para sa mga Israelita, tila hindi matanggap ng mga Israelita. Sapagkat sa panahon na yon ay meron pang ibang mga propeta, kagaya ng propeta Ananias. Si propeta Ananias sa tuwing magbigay siya ng prophecy sa mga Israelita, pabor sa mga Israelita. Subalit sa tuwing magbigay ng prophecy si Jeremias, ito'y parang kaparusahan sa kanila. Parang kahasan. Na one time ito mga Israelita ay meron silang gustong lusubin ng isang bansa. Ang sabi ni Jeremias, huwag kayo lulusob, kayo'y matatalo, kayo'y mamatay. Subalit ang sabi ni Ananias, lumusob kayo, mananalo kayo. Kabaliktaran ang dalawang propetang ito. Pero imbes na paniwalaan si Jeremias, siya'y kinulong, siya'y pinagtawanan, siya'y nilait. At walang ibang ginawa si Jeremias kundi umiyak at umiyak. Nag-burn out siya. Yun ang kanyang condition. Jeremiah said, I will not make mention of him, nor speak anymore in his name. Ito po yung dahilan ng kanyang pagka-burnout. He was emotionally wounded, mocked, and persecuted. Ayaw na po siya. Masyado na po siya nasasaktan. Pinagtatawanan na siya. Yung bang pinag-uusapan siya ng mga Israelitang patalikod. Pinagtatawanan siya, nilalait siya. Tayo mga pastor, minsan, narinig natin nilalait tayo ng mga leaders. Pinag-uusapan yung kahinaan natin. Minsan magkamali ka lang ng grammar, nagdagdagan ng S, nakulang ng S, ang words mo, pinag-uusapan ka na. Nalate ka na ng konti, nagagalit sila sa iyo. Pero pag sila nalate, hindi ka nagagalit. Tinitira ka nilang patilikod. Pinagtatawanan ka ng mga leaders sa mga members mo. Pinag-uusapan ka nila kung paano ka nang ibagsak, paano ka tanggalin. Ganito nangyari kay Jeremias. Parang ayaw na siyang paniwalaan. Ayaw na magpasakop sa kanya. Bilang propeta talaga ng Diyos, parang ayaw na maniwala sa kanya. Ang sakit na kanyang naramdaman. At dumating sa puntong ayaw na niyang mangaral sa pangalan ni Yahweh. Ayaw na magsalita para kay Yahweh. Na-burn out siya. Nakatanggap siya na masakit na panalita. Ito yung sanhi. Ito yung symptoms sa kanya. Rejection and opposition to his message. Discouragement, feeling like his ministry was fruitless. Ito yung nangyari. Minsan, meron pang nagbabarunong pa sa atin. Pili na mga leaders, mas marunong sila sa pastor. Pili nila, mas magaling sila sa pastor. Nakalimutan nila ang pagpapastor ay calling ng Diyos. Dapat maunawaan ito ng mga leaders, maunawaan ito ng mga members ng bawat church. Ang pagiging pastor ay isang calling. Pinili at tinawag ng Diyos sa mga pastor para gawin ang vision na binigay ng Diyos sa kanila. Pero minsan kabaliktaran na nangyari. Nadi-discourage. Nasasaktan. Ganun pa man, ang Diyos ay meron namang remedy para kay Jeremias. Anong remedy niya? God's remedy. God's word became like a fire shut up in his bones. He could not hold it in. Passion for God's calling reignited his spirit.
Muli siyang kinausap ng Diyos para binigyan ng apoy. Ito po sinasabi ito, it is the anointing, it is the power and authority that given to Jeremiah. Remember that God called us, and God anointed us, and God gave us authority and power to share the word of God. May makinig at walang makinig, binalaan mo sila at tayo makinig sa iyo, mapahamak sila, hindi mo na sila pananagutan. Kaya kapatid, tanda po na God's calling may be heavy, but His word within us gives strength to continue. Marahil, ang tawag ng Diyos sa atin ay mabigat. Mabigat yung tawag ng Diyos sa atin. Mahirap. Pero tandaan natin, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas para ipagpatuloy natin ang ministry. Sabi ni Pablo, Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Tandaan natin, may nagpapalakas sa atin. Ang Panginoon nagpapalakas sa atin. Ako po, ang nagpapalakas sa akin, ang salita ng Diyos, ang mensahe ng Diyos. Ito ginagawa kong ito. Ito'y pangangaral kong ito ng salita ng Diyos na kahit wala akong maraming audience, ang audience ko dito, ang aking pamilya, at kayo po mga nakikinig, kayo mga audience ko. Pero ito'y nagbibigay sa akin ng lakas. Nagbibigay sa akin ng encouragement. And I feel the anointing of God. I feel the presence of God every time I serve God. Every time I share the word of God. I feel the strength. I feel the power. Ang sabi ng Ephesians chapter 6 verse 10, be strong in the Lord and in the power of His might. Magpalakas tayo sa Panginoon. Hindi tayo iiwanan at pabayaan ng Diyos. Conclusion na po tayo. Burnout is real, but it is not final. God knows our weakness and provides rest, renewal, and reassurance. Totoo po ang burnout. Kung meron man kayong narinig na isang pastor nagsabi gusto mamatay, do not judge that pastor. Huwag niyong ituring na immature siya. Huwag niyong ituring na siya'y makamundo. Nakakaranas siya ng burnout at nasasabi niya gusto niya mamatay. Kailangan natin ipanalangin ng mga pastor na gano'n. Huwag natin silang i-judge. Huwag po natin silang lalong pahirapan. Elijah teaches us to rest and listen. Moses teaches us to share the burden. Jonah teaches us to align with God's heart. And Jeremiah teaches us to keep God's fire alive. Kaya po, ito po yung application natin. Take care of your body. It's the temple of the Holy Spirit. Alagaan po natin ating sarili. Tingnan niyo po si Elijah. Gusto mamatay. Na-discourage, pero kumain siya. Natulog. Magpahinga po tayo. Guard your mind. Don't dwell on failure or frustration. Let us put on the helmet of salvation. Ingatan natin pag-isip natin. Huwag tayong makinig sa mga negative na sinasabi ng demonyo. Feed your soul. Stay in God's word and presence of God. Rely on others. You're not meant to serve alone. Sabi ng Matthew 11:28, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Lumapit tayo sa Panginoon. Sa Kanya tayo humingi ng lakas. Ang Diyos, mahal tayo ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos. Hindi para mapahamak. Minsan naalaw ng Diyos ito para tayo masubok, makita ng Diyos ang katapatan natin sa Kanya. Yung loyalty natin sa Kanya. Kapatid, marahil ikaw ako ay katulad po natin. Si Elijah, si Moses, si Jonah, si Jeremiah. Elijah
burned out from loneliness and exhaustions. Moses burned out from overload and responsibility. Jonah burned out from losing perspective. Jeremiah burned out from rejection and discouragement. Kapatid, salamat po sa iyong pakikinig. Nawa sa magitan ng mensahe ito, ikaw ay na-encourage, ikaw ay napalakas, ikaw ay natulungan. Kung sakali ikaw ay dumaranas ng burnout, ito yung mensahe ng Diyos sa iyo. Palakasin ka ng Diyos. Salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa mga nanood. Nais ko pasalamatan po itong mga nanood po. Si Alexander Punsalan, salamat po sa panonood ninyo. Si Jopay Alcantara, salamat po. Jopay Alcantara. Si Doc Alfred Rodriguez, salamat sa pakikinig mo. Praise God. Si Bonilita Robles, salamat po. Sino pa po? Sino pa pinakinig po? Sila ano po? Nakinig pa po. Marami po. Salamat po. Hindi ko nabanggit yung iba. Yung po mga nakinig po sa ating pong live streaming. Salamat po sa inyong pakinig. Si Pastor Roland. Salamat po sa iyo, Pastor Roland. Sa pakinig mo, Pastor Roland. At sino pa po, hindi ko na makita yung iba. Salamat po sa iyong pakinig po. God bless you po lahat. Amen. Hindi ko na bagit po. At pagpalay kayo ng Diyos sa iyong pakikinig sa ating pong live streaming. Salamat po sa inyo lahat. Nais ko pong banggitin sana lahat. Kaso, ayaw po magpakita dito ang lahat dito. Amen. Si Pastor Eduardo Andons, Doc, salamat po. Pastor Jimmy Suba, salamat po sa inyong pong magandang comment sa mga sinasabi po ninyo. Amen. At iba po, hindi ko na mabasa. God bless you po lahat. Ngayon dadako po tayo sa panalangin. Patuloy po natin panalangin ang mga kapastoran na dumadanas ng mga burnout, discouragement. Pag-pray po natin, may karamdaman yung kuya ko na meron po stage 1 cancer. Pag-pray po natin. At kung kayo po may mga prayer request po, pwede nyo akong i-PM. Susunod po ay sama ko sa mga prayer request natin. Yung aking manugang na asawa ng aking anak, birthday niya, si Ambi. Happy birthday, Ambi. Salamat. Dalangin ko rin po, pray din po natin yung mga ibang may karamdaman. And tayo po yung mukhang manalangin. Maraming salamat po, O Diyos, sa mensahe mo na amin po narinig source dito. Marahil may mga pastor na nakapanood, nakinig, at yung mga iba pang pastor na dumaranas ng burnout, discouragement, katulad ni Elijah, Moses, Jonah, Jeremiah, at tulad ko. Salamat, meron kang remedy, solution sa mga burnout na naranasan namin. Salamat po sa mensahe mo ito, itanim mo na malalim sa puso namin. Patuloy kaming lalapit sa iyo, patuloy kaming aasa sa iyo, patuloy kaming ihingi ng lakas mo, ng kapangyarihan mo upang mapagtagumpayan po namin ang mga pagsubok nito. Alam po namin di madali ang maging pastor. Tinawag mo kami. May mga problema kami ginaharap. May mga discouragement, disappointment, frustration. Naranasan namin. Mga pastor, mahal mo sila, O Diyos. Tinawag mo sila, pinili mo sila. Palakasin mo sila. I-bless mo sila. Continue to anoint them, O Lord. Continue to give them strength. Every pastors na tinawag mo, bless them, O God. Provide their needs, O Lord. Bless their families, bless their ministries. Salamat po sa mga pastor na ikaw na tinawag, pinili mo. Bless them, O God. Salamat po. Nais ko po yung dalangin sa iyo, patuloy ang aking kapatid na si Kuya Chuck, na meron po stage 1 cancer in yung kanyang ilong na may tumubong bukol. Lord, I pray that you lay your hands upon him and release your healing power in the name of Jesus.
In the name of Jesus, tanggapin niya kagalingan mula sa Panginoon. Maraming salamat po. I-bless niyo rin po aking manugang, si Abby, birthday niya ngayon. Ikaw patuloy bigyan ng kalakasan, physical, emotional strength sa kanya. I-grant mo lahat ng kanyang kahilingan para sa pwedeng pangalan. I-bless mo po siya. Lord, salamat din po ang aking pamilya. Continue to bless my family. Ang iyong lingkod, patuloy palakasin. At patuloy niyo kong gamitin para sa iyong gawain. Patuloy niyo provide ang pangailangan po namin financial sapagkat wala po kong regular income. Sa iyo akong maasa. Lahat ng mga gustong magbigay ng offering, donation, love gifts, bless them, O God. Salamat po sa kanila. Salamat po sa ministry ito. Binabalik po sa iyo ang matas na papuri, pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Ito po aming dalangin. Amen, amen. Maraming salamat po sa pakinig. Sa lahat po ng gustong tumulong, magbigay ng offering, ng donation, ng love gift. Ilalagay ko po yung GCash number ko sa YouTube at saka po sa Facebook. At papalay kayo lahat ng Diyos. God bless you po. Maraming salamat sa ipakinig. Maraming salamat po.